Maraming mga sikat na artista o personalidad dito sa Pilipinas ang sadyang hindi mo makikilala sa kung paano mo sila nakikita sa harap ng kamera. Bihirang-bihira talaga sa mga ito ang hindi tumitingin sa panglabas na itsura o kaanyuan ng isang tao. Hindi nalalayo rito ang kwento ni Migs Molino. Gumawa ng pangalan sa mga indie films, Lower! Batay mo ng malaki? Ayoko. Batay mo ng malaki. Hindi mo kaya yung malaki? na in love sa sikat na komedyante at ngayon ay isa ng content creator. Kung sino nga ba si Migs Molino sa harapan at likod ng lente ng kamera? Tara, pag-usapan natin. Si Glemo Molino o mas kilala sa screen name nitong Migs Molino ay pinanganak sa Marikina City noong December 10, 1985. Sila ay nagmula sa mahirap na pamilya, ngunit masaya at may responsableng mga magulang. Sa hirap ng buhay ay pinilit ng kanyang mga magulang na makapagtapos siya ng pag-aaral na naging pundasyon ng kanyang pagkatao sa kasalukuyan. Dahil sa hirap ng buhay, ang kanyang ama ay hindi nakapagtapos ng kolehiyo, kung kaya't pinasok nito lahat ng trabaho upang ipangsustento sa kanilang tatlong magkakapatid. Namusukan ito bilang magtitinda, construction worker at kung ano-ano pa. Dahil sa init ng determinasyon ng kanilang magulang, ay naging apoy ito upang mas pagbutihan pa ni Migs ang kanyang buhay. Dahil dito, bilang ganti sa paggapang sa kanya ng kanyang mga magulang, ay nakapagtapos siya ng BS Computer Engineering sa TUP o Technological University of the Philippines. Nakilala si Migs sa kanyang mga pagganap sa mga ilang nitong movie at indie films, tulad ng Mistizo, A Beautiful Boy, Hawla, at marami pang iba. Dahil sa maamo nitong muka ay nakukuha rin ito bilang modelo at kalaunan ay pinagpatuloy ang matagal na nitong pangarap o hilig na maging isang content creator. Ngunit hindi naging ganong kadali ang buhay para sa isang Migs Molino. Tulad ng karamihan sa atin ay madalas din siyang binibiro at sinusubok ni tadhana. Talaga namang naging mahirap at mapait ang buhay para sa kanilang pamilya. Dahil dito, pinasok niya lahat ng trabaho at mga posibleng pagkakakitaan. Dito ay naging trabahador siya at umabot pa sa pagkakataon na nagtrabaho ito sa ibang bansa bilang isang OFW. Ngunit kung ano man ang mga pagsubok na pinagdaanan niya noon, ay naging lakas at sandigan niya ito sa kung ano mang tinatamasang buhay niya ngayon. Sayang mga abuso! Dito na nagtatapos! Sana nag-enjoy kayo mga abuso sa pinagagawa namin big! Once again, this is Migs Molino and na nagsasabing happy lang! 2010 ay nakilala nito ang komedyanteng si Mahal sa isang show nito sa Abra. Ito ang naging pinto upang magkakilala sila at magkaroon ng ugnayan sa isa't isa. Lalo pa silang naging malapit mula noong natapos nila ang dalawang indie film sa magkasunod na taon, 2012 at 2013. Sunod-sunod ang paglabas at paggawa ng dalawang ito ng YouTube video nila. Madalas makita si Mahal na kasama nito sa mga content na ginagawa nito. Kalaunan ay nalink ito sa dalaga. Ngunit hindi naman ito pinatulan ng dalawa at nagkaroon pa si Mahal ng iba't ibang katambalan sa mga pelikula nito. Ito rin ang naging dahilan kung bakit naging matamlay ang kanilang samahan. Ngunit makatapos ang ilang taon ay muling nag-cross ang kanilang landas at muling naglapit ng kanilang mga mundo. Dahil dito ay nagkaroon sila ng mas malalim na ugnayan at naging magkasintahan na siyang nagbigay lalo sa dalawa ng mas maayos na patutunguhan. Dahil pareha sila ng hilig at ugali na siyang nagpatibay sa kanilang samahan. Ngunit tulad ng bawat isa sa atin, ang pagmamahala nila ay nagkaroon ng katapusan. Sa di inaasahan na pagkakataon, si Mahal ay nagkaroon ng pneumonia at noong August 31, 2021 ay binawian ito ng buhay at nagpaalam sa mundo. Dahil dito ay naging malungkot si Migs at nagdalamhati sa pagkawala ng kanyang kapareha. Sa kabila nito, pinagpatuloy pa rin ito ang buhay niya.
at pinanatili ang mga pangarap nilang dalawa sa mga video na kanyang ginagawa. Marami ang may masasamang komento tungkol dito, ngunit marami rin naman ang positibong pahayag na nagbibigay sa kanya ng moral at lakas ng loob upang mas galingan pa at pagbutihin kung ano man ang meron siya ngayon. Sa ngayon ay masasabing successful na siya sa kanyang tinatahak na buhay. Maganda ang kinalalabasan ng kanyang mga desisyon at pagpupursige. Naging maayos ang business niya, trabaho at ang pinangarap niya na noon ay maging content creator ay talaga namang naging bahagi ng kanyang kasalukuyang buhay. Gumawa ng kanyang pangalan na nag-iwan ng isang masayang larawan at nagbigay ngiti lalo na sa mga patuloy sumusunod sa buhay niya. Ang mga kabunsuan na siyang naging sandigan niya sa kanyang mga desisyon sa buhay. Hindi lahat ng tao ay sasang-ayon sa kung paano mo gustong makamit ang tagumpay. May matutuwa at may tataas ang kilay. Ngunit hindi ka dapat magpaapekto dito. Dapat maging matatag ka at panindigan mo kahit maging gaano mang kalaki o kataas ang iyong mga pangarap. Salamat sa panunood. Kung meron kang gustong sabihin, positibo man o negatibo, suggestions o idea na tulad nito, i-comment mo na yan at babasahin ko po lahat yan. At titiyakin kong maaari nating yang maging topic sa susunod na video. Kung ano man yan, tara, pag-usapan natin.